Isang pinagpalang araw po sa lahat at wini-welcome natin yung family ni Pastora Lynn. Sige po, maaari po bang tumayo kahit sandali? Palakpakan natin ang Lord sa kanilang buhay. Ayan, si Tin, si Ate Sel, nakalimutan ko si Kuya Tari. Sige po, welcome home at kami ay nagagalak na makasama namin kayo ngayong araw. Sige po, itutuloy natin yung ating pag-aaral at series yung ating pinag-aaralan. Pero bago ang lahat, ay nais kong bumati ulit ng Happy Father's Day. Wala man dito yung ibang mga tatay, batiin nyo pag-uwi ninyo. Amen. Na sana ay isang araw, ilapit din sila ng Diyos at makasama natin sa ating panambakan. Amen? Taas nga kamay ng mga tatay. Hindi ako tatay, tinataas ko lang ang kamay ko. Ayan, isa, magtataas si Ate Norma. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Kung kinulang ka ng isa, yung pang-sampo nasa taas, si Pastor Aris, kasi siya rin ay ama ng mga kabataan. Amen? Siyempre, huwag natin kalimutan yung pinakadakilang ama sa lahat ng, sabi nga, ama ng mga ama, walang iba kundi ang ating Panginoon. Itutuloy natin yung ating pag-aaral on the series Enlarge Our Territory. Mapapa-English ako ng konti, may taga-US dito at may taga-Paris dito. Diba? Hirap ba sa Tagalog? Di naman, Tin. Hindi naman pala. Ito yung theme verse ng aming anniversary at ito rin yung inaaral namin sa buong taon. At bawat buwan, meron kaming mga pinag-aaralan na sub-theme. At yung theme natin for June, Commission for the Mission. Itinalaga para sa mission. Dahil Father's Day ngayon, ang focus ng ating pag-aaral, syempre, ang Diyos Ama na nagbababa ng commission o utos para sa mga kalalakihan o mga tatay dito sa lupa. Syempre, hindi muna sa lahat ng tatay yan. Ito ay utos sa mga ama na mananampalataya na. Amen? Bilang panimula, sabi dito sa 1 Timothy 6:11, English Standard Version, but as for you, O man of God. Umpisa pa lang, may ibinababa ng utos si Apostol Pablo. Flee these things, pursue righteousness, godliness, faith, love, steadfastness, gentleness. In Tagalog, ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Kasi yung pinanggalingang verse na ay yung mga nagagawang kasalanan, lalo na yung love of money o pagmamahal sa salapi. Sikapin mong mamuhay ng matuwid, maka-Diyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis, at kaamuan. So, hinihingi sa mga kalalakihan o mga ama ng tahanan yung mga pag-uugali na kay Kristo. Yung binagong buhay, yung bagong pagkatao na ibinigay ng Panginoon. Dudugtungan pa natin yan, tatalon tayo. Dugtungan natin mula sa verses 13 to 14. Inulit, I charge you in the presence of God. Pag sinabing I charge you, iyan na isang utos. Pag sa korte man,
Pag sinabing, I charge you, ibig sabihin, dinideklarahan ka. Kung ano man yung kasalanan, kung ano man yung krimen na kanyang kinakaharap, sinacharge siya doon at nililitis. Pero pagdating dito, ito ay isang utos ng isang apostol, walang iba kundi si Apostol Pablo. Tuloy natin. I charge you in the presence of God who gives life to all things, and of Christ Jesus, who in his testimony before Pontius Pilate made the good confession. Ito ay halimbawa, inihahalimbawa ni Apostol Pablo yung Panginoong Jesus, na kung saan sa harap ng kote, na kung saan siya ay nilitis, nagpakita siya ng magandang patotoo. Yun yung sinasabi na good confession. In verse 4, to keep the commandment unstained and free from reproach until the appearing of our Lord Jesus Christ. So yung pagpapakita ng mga pagbabago ng pagiging wangis ni Kristo ay nagtutuloy-tuloy yan hanggang sa muli niyang pagbabalik. Basahin na lang natin ng mabilis sa Tagalog. Inuutos ko sa iyo sa harapan ng Diyos na nagbibigay sa lahat at sa harapan ni Kristo Jesus na nagbigay ng mabuting patotoo sa harap ni Poncio Pilato, sundin mong mabuti ng may katapatan ang inuutos sa iyo hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesus Kristo. May utos, may commandment. At yung pagsunod sa utos, sa commandment, hindi isang araw lang, hindi isang buwan lang. Sabi nga, habang ikaw ay nabubuhay, habang ikaw ay humihinga, sumusunod tayo sa utos at pinag-uutos ng ating Panginoon. Amen? Kaya, mga ama ng tahanan, mga kalalakihan, sabi ito ay oras nyo, kasi nung isang buwan, mga kabaihan naman, ito ay pagbubukas ng salita ng Diyos para siyasatin ninyo. Hindi ako kasama. Siyasatin nyo ang iyong sarili. Nandito na ba ako sa mga inuutos ng Lord? Nagagawa ko na ba to? Amen? Pero may trabaho din yung mga kababaihan o yung mga asawa, mga ina ng tahanan. Ang mga kababaihan naman, syempre sila yung magpapaalala. Sila din yung, sabi nga, magiging, ano man tawag doon? Katuwang. Pwede rin sabihin marisol, taga-sulsol. Uy, nakakalimot ka na ng Hoy kasi natatandaan ko si Ate Norma, ang tawagan nila mag-asawa, hoy. Di ba ang sweet? Kaya pati ako, hoy. Lumalaki ako, medyo hindi naman tumaas. Lumalaki ako, siya kasi yung unang nag-asawa sa pamilya. So, bata pa ako noon, sabi nga, lumalaki ng konti, hanggang dito na lang. Hoy ang naririnig ko. Hoy pa rin ba tawagan nyo, ate? Oo daw. So, yung mga asawa, mga nanay, tagapagpaalala, taga-sulsol, hoy, sumamba ka. Hoy, magdasal tayo. Amen? So, ang ating pag-aaralan, binigyan ng Panginoon ng title, Fathers on a Mission. Mga ama para sa misyon. Bawat isa sa atin, ang buhay natin, meron tayong misyon, may purpose. Hindi ka nabuhay na para sumingaw lang. Amen? Sabi nga, yung buhay natin hindi parang singaw o yung vapor na sisingaw at mawawala. Amen? Bawat isa sa atin, pinagkalooban ng buhay ng Panginoon para sa gawain ng Panginoon.
At para mailapat natin doon sa ating tema, may misyon. May misyon at lalo na pangunahin, may ibinabang misyon ang Panginoon. Meron tayong 5 pag-aaralan at yung ibinigay ng Lord, ng Banal na Espiritu na 5 bagay o 5 pointers ay sabi nga, ididikit natin kung saan malapit doon sa ating team na commission for the mission. Amen? Para sa una, ito yung una na mission ng mga tatay o mga kalalakihan to lead the family in worship and service to Christ. Pangunahan ang pamilya sa pagsamba at paglilingkod kay Kristo. Yung mga ama, sila ang unang pastor ng pamilya. Ang totoo, yung mga tatay, sila yung 24/7 na pastor ng kanilang pamilya. At sinabi nga ng salita ng Diyos, yung mga ama, sila yung ulo ng tahanan. Pero sila din ay nasasakop ng pagiging ulo ng Panginoong Jesus. Amen? Kaya bilang 24/7 na pastor ng kanilang pamilya, ng kanilang tahanan, ang unang misyon nila ay dalhin ang kanilang pamilya sa pagsamba sa iisang Diyos at maglingkod sa tunay na Diyos. Amen? Ang sabi ng salita ng Diyos, medyo mahaba, pero pay attention na lang doon sa highlighted in red. Ito ay sinabi ni Joshua. Kilala niyo naman si Joshua. Nasa taas, nag-aaral. Anak ni May. Hindi, si Joshua, yung lingkod ng Panginoon. Kasi background lang, nalalayo na yung mga Israelita. Nahahawa na sila sa mga Diyos ng Amoreo, ng mga Jebusite. Medyo nahahaluan na yung kanilang pananampalataya sa tunay na Diyos. Kaya dumating na sa punto na si Joshua, nagsabi na nito, in verse 14, now fear the Lord and serve Him with all faithfulness. Sa mga kalalakihan niya to ibinababa. Kasi tuwing nagtitipon yung mga tribo, yung mga Israelita, ang tinitipon niya yung mga head of the clan. Angkan ang tawag, hindi lang pamilya, angkan. 'Di ba meron silang 12 tribes o 12 na angkan. At ito ay ibinababa niya doon sa head of the clan. Throw away the gods your ancestors worship. Pinutol ko and serve the Lord. But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods your ancestors or the gods of the Amorites, in whose land you are living. At ito yung pagtayo ni Joshua doon sa panawagan niya sa Panginoon. But as for me and my house, we will serve the Lord. Amen? Iyan ang tayo niya. Basta ako at ang aking pamilya sa Diyos lamang maglilingkod. Basahin natin sa Tagalog, medyo maliit lang. Malaki naman dito. Ngayon nga matakot kayo sa Panginoon at paglingkuran ninyo ang katapatan sa katapatan at katotohanan. Alisin ninyo ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga naputol, mga ninuno at inyong at paglingkuran ng Panginoon. Ngayon, kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran, kung ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa kabila ng ilog, o ang mga Diyos ng mga Amoreo, na ang lupain nila ay inyong tinitirahan. Ngunit sa ganang akin
at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Diyos. Hindi lamang siya, hindi lamang yung kanyang asawa, kundi kung gaano karami yung kanyang sambahayan o yung kanyang nasasakupan, ang kanyang angkan, dadalhin niya yung sa isang paglilingkod at pagsamba sa tunay na Diyos. Amen? Kung ilalatag natin ito sa ating kapanahunan, hindi naman tayo lahat namulat sa Kristyanismong pananampalataya. Isang punto, kung tayo'y Katoliko, natuto rin tayo magsimba sa Katolik na may sinasamba na mga rebulto. Kung ilalagay natin doon, kung yun ang kinamulatan mo, kung ikaw naman ay namulat na Muslim, sinasabi lang, iwanan nyo na yung mga dating pinanampalatayaan nyo, yung mga maling pananampalataya. Kundi manampalataya kayo sa tunay na Diyos at paglingkuran siya. Amen? Para sa pangalawa, fight the good fight of faith. Ipaglaban ng mabuti ang pananampalataya. Amen? Kasi yung mga ama ng tahanan, tinitingnan kayo ng inyong mga anak. Amen? Kayo yung role model. Kung kayo ang role model o halimbawa sa inyong tahanan, dapat makita sa inyo yung malalim at matibay na pananampalataya sa Diyos. Amen? Hindi, pag may problema, nauuna ka pang bumabagsak. Amen? Pagka may sitwasyon, nauuna kang nai-stress. Meron ba ditong tatay na gano'n? Una pang mag-iiyak kesa doon sa ina. sa ina ng tahanan. Sabi dito, fight. Fight. Ipaglaban mo. Yung pananampalataya, pinaglalaban niya. Bakit? Kasi may kaaway tayo sa mundo na to na pilit sisirain yung pananampalataya natin at pagtitiwala sa Diyos. Aalisin niya na, halimbawa, may sitwasyon ka, ang tagal ng sagot ni Lord, parang hindi ako sinasagot. Dahil matagal yung sagot sa pinapanalangin mo, unti-unti nawawala na yung pagtitiwala mo. Hanggang isang araw, lumayo ka na pala sa Diyos. Hindi ka na sa Diyos nagtitiwala. Saan na nagtitiwala? Sa magagawa mo, sa kakayanan mo, o sa tulong ng ibang tao na nilalapitan mo. Amen? Sabi dito, fight the good fight of faith. Paglaban ang pananampalataya. At pag pinaglalaban ang pananampalataya, ano man ang sitwasyon, sabi nga, sa hirap, sa ginhawa, magtitiwala ka at mananampalataya ka sa iyong Panginoon. Dahil sa mundo na to, nilaban. Hindi lang si Manny Pacquiao ang lumalaban at gusto na namang lumaban. Amen? Kulang na yata sa pera eh. Pag nababawasan na raw, inside ano lang naman yan, information. Parang, sabi nga hindi, nakakalungkot na sa dami na ng yaman niya, pera, pero pagka, halimbawa, ito yung gauge. Kung puno ito, okay lang. Pero pag nababawasan na, hanggang dito na lang, naiisip na naman niyang lumaban sa boxing. Amen? Pero tayo, sabi nga, laban lang ng laban. May pera man o wala. Amen? Pero syempre, maganda rin ang may pera. Sino ba naman ang ayaw sa pera? Sino ang ayaw sa pera? O, kita mo, ako lang. Ako lang pala. Kailangan din natin yan. Pero higit sa lahat,
Magtiwala tayo sa Diyos na nagbibigay ng pagpapala. Ilaban natin yun. Kahit mamaya wala ka ng isasaing, sino walang isasaing mamayang gabi? Ay, hindi yata. Sino nga? Bawal yun, ha? Pakikurot nga yung katabi mo, Kuya Larry. Diba? Kasi bibigyan ko kayo ng bigas, marami doon. Diba, ang daming tumaas. Laban lang tayo sa Panginoon, huwag tayong bibitaw. Sabi ng salita ng Diyos, 1 Timothy chapter 6 verse 12, fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses. At maganda yung pagkakasabi nito sa Tagalog. Ipaglaban mo ng mabuti ang pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan. Dahil dyan ka tinawag ng Diyos. Biruin mo, hindi, mga kalalakihan, tinawag kayo para sa buhay na walang hanggan. Dahil dyan ka tinawag ng Diyos na ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Amen? Kasi, pag nakikitaan kayo ng nawawala ng pananampalataya, halimbawa, ay sabi natin, ang Diyos, hindi tayo pinagkukulang. Sabi natin, ang Diyos, laging sapat kung magpala, laging umaabot sa pangailangan, at kilala ka na mananampalataya. Tapos mababalitaan nila, nangungutang ka sa Bombay. Amen? Parang, ang daming tumawa sa gawi rito. Parang, nasisira yung pananampalataya natin. Nasisira. Bakit? Hindi naman ikaw ang nasisira, kundi yung pangalan ng Diyos. Amen? Amen? Kaya hintayin natin ang sagot dahil sa lahat ng pangailangan, may ginagawa ang Diyos. Baka lang hindi natin naririnig. Minsan, maglinis din tayo ng tainga. Baka hindi natin naririnig, ang tagal na pala natin hindi nilinis. Nagsasalita na pala ang Diyos, hindi lang natin naririnig. Amen? Kaya minsan, pagka nabibigyan ang mananampalataya, ang kinakausap na ng Diyos, yung ibang tao. At yung kinausap ng Diyos, siya na yung lalapit sa'yo para abutin ang pangailangan mo. Marami lang dito, marami sa mananampalataya, hirap maghintay. Sabi ng Lord, wait lang. Mararanasan mo yung pagliligtas ko, mararanasan mo yung tulong ko. Ang pag-wait ng mga mananampalataya, isang araw, isang oras, isang minuto. Kanina lang nananalangin. Pagkatapos manalangin, paglabas, humanap na ng ibang paraan. Amen? Hanapin natin yung paraan ng Diyos kasi yun yung pagtayo sa pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoon. Mabilis ba ako? Pangatlo, ano pa ang isang misyon ng mga kalalakihan? Pray and intercede for people. Manalangin at mamagitan para sa mga tao. Sino ang ipapanalangin? Para kanino mamamagitan? Kanina, pinagtaas ko, 9 kayo ng mga kalalakihan. Pataas nga ng kamay yung mga kababaihan na may mga buhay pang asawa. One, na hindi pa mananampalataya yung mga asawa. 1, 2, 3, 4, 5. Mas marami sila, mga tatay. Panalangin natin yung mga ibang kalalakihan na hindi pa nakakakilala sa Diyos. Abutin natin sila. Dapat maging kabahagi kayo pag nagpatawag ng prayer and fasting. Dapat kayo manguna o kaya kung
Pwede rin kayong mag-schedule na kung gusto nyo, kayo-kayo lang na siyam. Amen? Pwede ba yon, mga tatay, mga kalalakihan? Kahit once a month, pray and intercede for people. Dahil yung mga tao na walang relasyon sa Diyos, sila yung mga nawawala. Sila yung nangangailangan ng tulong. Sila yung nangangailangan ng pag-abot. Amen? Kaya nga kailangan silang abutin at hanapin kasi nawawala sila. Amen? Hindi yan katulad ng pag nagbabiyahe ka katulad ko, pag naliligaw na ako, nagbubukas na ako ng Waze o ng Google Map. Amen? Malaking tulong siya. Pero ito sa espiritual na paraan, kayo na mga naunang nakakilala sa Panginoon, kayo ang magiging gabay para dalhin sila sa paglapit sa Panginoong Jesus. Amen? Ano ang sabi ng salita ng Diyos in 1 Timothy 2:8? I desire then that in every place the men should pray, lifting holy hands without anger or quarreling. Ibig ko nga ang mga lalaki ay manalangin sa bawat dako na itinataas ang kanilang mga banal na kamay na walang galit at pag-aalinlangan. Dapat aktibo rin kayo sa gawain ng prayer and intercession. Utos yan. Hindi ako nag-utos niyan, salita ng Diyos. Balikan nyo, nasusulat yan sa Biblia. Amen? Mahalaga isang mahalaga yung pananalangin at pamamagitan para doon sa membro ng pamilya na hindi pa natin kasama sa pananampalataya. Kasi pag pinapanalangin natin sila at naniniluhod tayo sa trono ng biyaya ng Panginoon, kumikilos ang banal na spirito para palambutin ang kanilang puso. Binubuksan sila para sa katotohanan na kay Kristo lang yung tunay na buhay, yung walang hanggang buhay. Na dito pa lang sa lupa, pwede na nating maranasan yung ganap na buhay na ipinangako niya sa Juan 10:10. Amen? Pang-apat, be a father to the fatherless. Maging ama sa mga ulila. Paano natin gagawin yan? Disclaimer, ako'y ulila rin. Kami ulila. Kami ulila na. Pero ang pinatutungkulan dito ni Pablo ay yung mga minors na marami nagkaisip, walang mga magulang, walang ama na kinalakhan. Dahil nung ipinanganak sila ay binigay na sa bahay ampunan. Amen? Sa mga Israelita nga, hindi pwedeng mawalan sila ng tinuturing na ama. Dahil, halimbawa sa isang angkan, o halimbawa sa isang pamilya, pag yung kapatid mo na lalaki namatay, aakuin mo yung responsibilidad ng pamilya na nawala ng ama. Ang tawag doon, kinsman redeemer. Sinasalo nila yung pagiging ama doon sa mga naiwanan ng kapatid. Amen? Ganito rin ang nais ng Panginoon. Kung sasadyain nyo lang na mag-research o pumunta doon sa mga bahay ampunan, madami sila. Madami sila. At ito yung panahon na
Pag nasa loob ng home o doon sa halimbawa sa Hospicio de San Jose, kasi iyon yung pinakamalaki. Maayos, tinuturuan. Pero at a certain age, lalabas siya. Minsan nga, lumalabas ng mas maaga. At dahil nawawala ng gabay, sila yung mga napapariwara, naliligaw ng landas. Amen? Kaya nga isang challenge, parang sa GMA kasi, yung may grupo doon, hindi nga lang ako nakakasama. Once a year, meron kami tinatawag adopt a child. Isang araw lang yun. Nakikipag-connect sila sa isang bahay ampunan na kung saan bibigyan ka. Kung ilan yung kaya mo, bibigyan ka ng 1, 2 bata. At sa isang araw, wala kang gagawin kundi iparamdam sa kanya yung pagmamahal ng isang ama o ina. Ipapasyal mo, papakainin mo, ipapag-shopping. Kaya bang gawin yun? Amen, people, ah! Amen! Sabi nga, maranasan man lang nila isang beses sa isang taon o kung gaano mo pa kabilis na magagawa na meron siyang pamilya. Maranasan niya yung pagkakaroon ng pamilya. Na yung patotoo nga nung isang staff ko nakabilang doon sa grupo. Kasi madalas ginagawa nila Sabado. Pag Sabado, busy na ako. Sabi ko, sana gawin nyo naman ng holiday para nakaka-join din ako. Halimbawa yung holiday na hindi tatapat ng Sabado o Linggo. Na ngayon, ang ginagawa naman nila, sa ospital naman pumupunta. Yung mga cancer patients na mga bata. Malapit lang sa GMA yun, dito sa East Avenue. Be a father to the fatherless. Marami tayong pwedeng gawing misyon para sa Lord. At isa na to. Baka yung kapitbahay mo, nawala ng ama, o di wag ka na lumayo, doon ka na lang muna sa kapitbahay. Amen? Amen? Mayroon ba sa mga bata, mga youth na walang mga tatay? Iniwan ng tatay. May tatay ka na, si Lord Jesus. Amen? Sige. In James 1, verse 27, religion that God our Father accepts as pure and faultless is this, to look after orphans. So yan lang muna hin-highlight ko kasi mga ulilan pinag-uusapan natin, mga fatherless. Pero kasama din, and widows in their distress, and to keep oneself from being polluted by the world. Sa Tagalog, ang relihiyon na dalisay at walang dungi sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito, pagtulong sa mga ulila at sa mga byuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. May utos ang Lord, tulungan natin yung mga ulila o yung lumaki na walang kinalakhan na ama at ina. Amen? Kami ni Pastor Aris, wala man kaming biological children. Ang daming binigay sa amin ni Lord na bata. Kalahati ng church nandun sa taas. Amen? At patuloy na pinaparami ng Panginoon. At yung 5 and last, syempre, ito na yung kabuuan. Carry out your mission. Ito pa rin ang iyong mission.
Marami kang pwedeng gawing misyon para sa Panginoong Jesus. Hindi lang yung mga nabanggit na 1 to 4. Marami kang pwedeng gawin para sa Diyos, pero hindi siya matutupad kung wala kang aksyon. Kailangan kumilos. Sabi nga, ano yung naririnig natin? Galaw-galaw para huwag umanaw, para maging healthy. Galaw-galaw para maging healthy. Galaw-galaw para maging healthy spiritually. Amen? Kasi tuwing may ginagawa tayo para sa Lord, mararanasan natin yung pagkilos ng Diyos. Mararanasan natin yung presensya ng Diyos. Mararanasan natin yung kung papaano tumutugon at umaabot ang Diyos sa lahat ng nangangailangan. Wala siguro ditong community na walang pangangailangan. Kasi sa isang sulat nga ng Panginoon, sabi niya, mananatili, hindi ko lang ma-recall sa Old Testament, mananatiling may magiging mahirap sa inyo. Kahit mananampalataya na, mananatiling may magiging mahirap sa inyo. Bakit? Kasi gusto ng Lord, maranasan yung pagiging magkakapatid, yung pagtutulungan, pagkakapatiran bilang mga magkakapatid kay Kristo. Amen? May balanse palagi. May balanse palagi sa mundo na to. Kasi kung lahat ng tao ay puro mayaman, wala na magtatrabaho ng mga tinatawag na blue-collar job. Amen? Lahat may-ari na ng kumpanya. Wala na silang magiging trabahante, di ba? Lahat ay business owner. Sino ang gagalaw? Sino ang maglilinis ng building? Sino ang, sabi nga, sino ang tatao sa tindahan kung iyan man ay mall o maliliit na mini-mart, katulad ng mini-mart ni Sister Lisa. Amen? Laging may balanse, lagi may nangangailangan. Katulad ng nasa picture. Sila ay isang grupo. Ang tawag sa kanila, mga kalalakihan sila na ang tawag sa kanila ay City Relief. Ibig sabihin, nag-aabot sila ng tulong. Naputo lang Pero yan ay offering connection, shelter, employment, benefits, prayer, and hindi ko na alam kung ano yung dulo. Amen? Gawin natin ang ating parte. Kung ikaw ay binubuhusan ng pagpapala ng Panginoon, may gagawin ka para umabot sa mga nangangailangan. Amen? Hindi para sa iyo yun. Madalas sinasabi ko, yung sobra sa pangailangan mo. Halimbawa, kung ako na lang, lagi ako na lang halimbawa para wala na maano. Halimbawa, kung ako'y sumusweldo ng 100,000, halimbawa lang naman yan, sa isang buwan. Ano ang pangailangan ko sa isang buwan? Pagkain ko lang, pagkain namin, Ate Bibian, pambayad sa kuryente, pambayad sa tubig, panggas, ano pa? Ano pa pinagkakagastusan? Ayun, iaalis ko lahat yun. Pag naibawas ko na yun, yung natira sa 100,000, babawas mo rin yung tithes mo. Yung natira doon, hindi na sa'yo yun. Ibig sabihin, iyan na yung budget mo na pangtulong. Amen? Amen? Itutuloy ng magsasalita sa tithes and offering. Ganun lang, kasimple ang budgeting pagdating sa Lord. Sweldo mo, inawas ang tax, awasin mo yung
budget sa pagkain, sa utilities, ano pa, utilities, kasama na yung tubig, kuryente, pwede ka rin mag-budget ng ano, maglagay ka ng, kasi naglalagay ako ng emergency fund. Maglalagay ka rin ng emergency fund, di mo alam kung sino ang kailangang magpagamot, bilhan ng gamot, o miyembro ng pamilya. Para sa miyembro ng pamilya. Yung labas doon, yung natira para sa iba na yan. Amen? At yan ay para sa mission mo. Pwede yang maging mission mo, ikaw mismo magpadala ng misyonaryo sa ibang lugar. Papadala natin si Brother Gandhi sa Timbuktu. Gusto mo ba doon? Alam mo ba kung nasaan yung Timbuktu? I-research mo muna. O gusto mo sa Iran, ma-action doon ngayon eh. Sa Africa, saan? Sa Nigeria. Ikaw ang pinakagwapo doon pagdating mo doon. At ikaw ang pinakamaputi. Marami ding gwapo na black. Amen. So, may pagtatalaga ang Panginoon. Binigyan ka ng pamilya, bilang mga tatay, binigyan ka ng pamilya, pangunahin, alagaan mo yan, proteksyonan mo yan, at higit sa lahat ay ilapit mo sa Panginoon. Outside of that, para na sa Lord. Amen? Para sa iglesia, para sa paglilingkod. In 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brothers, o kayo yan, mga kapatid na lalaki, mga kapatid na tatay, be steadfast, immovable, always abounding in the work for the Lord. Ulitin natin, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord, your labor is not in vain. Meron naman ding kapalit na ibibigay ang Panginoon. Amen? Sabi nga, kung ikaw ay naghahayag ng mabuting balita ng Diyos, may naisama kang lalaki na bahaginan mo, iyon ay napakahalaga sa Panginoon. Sabi nga, sa bawat isang kaluluwa na inililigtas ng Panginoon, libo-libong anghel ang nagdiriwang sa langit. Kaya ang tanong ko sa iyo, ilan na ang nadala mo sa Panginoon? Isa? Hindi pa ba lumalagpas? Puro isa lang. Sabi nga, kahit mag-target tayo ng isa sa isang taon, mahirap ba yun? Isa lang sa isang taon? Biruin mo, 12 months mo siyang ipa-project. Isa sa isang taon. Basahin natin sa Tagalog. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Maging masipag sa paglilingkod sa Panginoon. Mga lalaki, ulitin nga, maging masipag sa paglilingkod sa Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo ulit. Maging masipag. O mga kababaihan, kung may katabi kayong lalaki, sabihin niyo, maging masipag sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Maging masipag. Ibig sabihin, huwag tatamad-tamad. Amen? Sa Lord, di ka pagkukulangin. Subukan nyo, mararanasan nyo yung kagalakan ng paglilingkod sa Panginoon. Mahirap, oo. Minsan, pag nag-uusap kami ni Pastor Aris, mahirap, oo. Lalo na ako dahil may full-time job pa ako. Pero, masaya maglingkod sa Diyos. Ibang fulfillment
yung mararanasan mo kapag nakikita mo, lalo na kung kayo'y lumalago, at lalo na kapag ang mga kabataan ay unti-unting nababago. Amen? Nakikita naman natin kung paano pinaparami ng Lord yung ating youth. Sabi ko nga, Lord, sila ang dumadami. Sabi ng Lord, ayos lang kasi sila na yung maiiwan. Amen? Sila yung magtutuloy. Kung sino man ang mauna sa inyo, sila naman maiiwan. Kaya pagbutihin nyo lang yung pag-aalaga sa kanila, yung paggabay sa kanila, yung pagtulong sa kanila na lumalim sa relasyon sa Panginoong Yesus. Amen? Mag-recap na tayo. Ang sabi dito, at ang tinalakay natin, yung main verse natin, yung 1 Timothy 6:13 to 14. Kasama dyan yung 11 pala. Fathers on a mission. Kayo'y mga tatay na may mission. Kayo'y mga ama na may mission sa buhay na to. Kasi pag alis ninyo dito sa mundo na to, tapos na yung mission nyo. Pagdating sa langit, wala na kayong mission doon. Kayo ay walang gagawin kundi sumamba at magpakasaya doon sa presensya ng Panginoon. At yung mission ninyo, hindi lang sa loob ng pamilya, sa loob din ng pamilya ninyo sa iglesia. At bilang iglesia, lalabas para hanapin yung mga nawawala. Una, lead the family in worship and service to Christ. Manguna kayo sa pagsamba, sa paglilingkod. Hindi may umulan lang ng bagya, nawala na. Ano ba yung gremlins? Dadami pag nabasa. Alam niyo ba yung gremlins? Kapanahon na namin yun eh. Yung mga alien na pag nababasa, dumadami. Kaya ayaw lumabas. Maganda nga yun eh. Dahil dadami yung katulad mo. Sana nga gremlins na lang. Na pag nabasa, dadami yung kapareho nyo na sumasamba at naglilingkod sa Panginoon. Pangalawa, fight the good fight of faith. Ilaban natin. Kung papaano na inilaban tayo ng Panginoong Yesus, ilaban din naman natin yung ipinagkatiwala sa ating pananampalataya. Tayuan natin, panghawakan natin, ipamuhay natin yung pananampalataya na meron tayo sa Panginoong Yesus. Pangatlo, pray and intercede. Manalangin at mamagitan. Kaya nga ini-encourage namin bawat pamilya, sana may mga family prayer time. Kahit isang maaring umaga yan, o kaya gabi, bago kayo matulog, magkakasama-sama, manalangin kayo bilang pamilya. At pag naging practice ito sa bahay, natural na sa inyo na manalangin sa iba. Amen? Be a father to the fatherless. Pwede natin gawing project yan. Pwede rin natin gawing project yung mga balo. Ano nga yung dito sa San Agustin ba yun? Yung naligaw tayo. Home for the aged. Ha? O sa Emmaus. Pwede rin natin gawing project yun. Hindi ko alam kung may bahay ampunan na malapit dito sa Malolos. Sa Santiago. O ayan, meron daw sa Santiago. Umpisahan natin. Katulad ng kwento ko, adopt a child. Kahit isang araw lang. Pwede natin gawin yan. Pasko. O kung may holiday. Amen. Kukonekta lang tayo doon sa administrator ng bahay ampunan. At yung panglima, carry out your mission. Yung mission sa Panginoon hindi natatapos. Habang ikaw ay buhay,
meron at merong ipapagawa ang Lord. Pag pinagawa ng Lord, mission mo yun. Amen. Maaring maliit, maaring malakihan, maaring pang dito lang, maaring pang abroad. Amen. At bilang pagtatapos, nais kong iwanan. Sabi nga iwanan yung verse na ito para sa inyo. Na sabi, dahil hindi naman madaling mag-mission. Di ba? Pero may paraan pag gusto. Nawawala yung dahilan pag gusto. Kaya lang, minsan, mas maraming dahilan kaysa kaparaan. Amen? Amen? Alisin natin yung mga kadahilanan. Kasi kung hindi nyo aalisin yung mga dahilan nyo, baka si Lord ang mag-alis. Amen? Nakakatakot yun. Paano kung ang misis pala yung dahilan, bakit hindi nag-mission? Aalisin kaya ni Lord? Siyempre hindi. Minsan nakakatakot na dahil ayaw mo humakbang, marami kang dahilan, huwag mong hintayin na si Lord ang mag-alis ng dahilan mo para humakbang sa paglilingkod. At ito yung nais kong iwanan. Sabi dito sa 1 Corinthians 16:13-14, be watchful, stand firm in the faith, act like men. Be strong, let all that you do be done in love. Malinaw dyan. Act like men. Pag sinabing act like men, yun na, maging watchful, maging firm in the faith, maging strong, and let all that you do be done in love. Sa Tagalog, magmatsyag kayo. Anong magmatsyag? Tingnan ninyo yung mga nangyayari sa paligid nyo na pwede nyong gawing project, pwede nyong gawing mission sa Lord. Kasi kung ano yung nakita nyo, kung ano yung may ipinakita ng Lord, may ipapagawa sa'yo. Manindigan kayong matibay sa pananampalataya. Magpakalalaki kayo. Nakakatawa ba? Pagka madiin, magpakalalaki kayo. O sabi ng Lord, magpakalalaki kayo. Magpakatatag, lahat ng inyong ginagawa ay gawin ninyo sa pag-ibig. Ibig sabihin, gawin ninyo dahil sa pag-ibig nyo sa Diyos at dahil sa pag-ibig ninyo sa inyong kapwa. Amen? Kasi dalawa lang yung the two greatest commandments. Love God with all your heart, with all your strength, with all your soul. And love others. Love your neighbors. Yung others, yung neighbor mo. Yung others, yung bukod sa'yo, labas sa sarili mo, others yun. Love others. Love your neighbors as yourself. Amen? Sa Tagalog? Yun na pala yung Tagalog. Puyat lang. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon dahil tayo pinagpala ng Diyos. Pinagpala tayo ng Diyos dahil yung mga kalalakihan naririto ay alam natin na may gagawin para sa Diyos at yung mga kalalakihan na narito unti-unti ay gumagalaw para sa misyon para sa Panginoon. Amen? Sige po, ngayon ay